Ito, ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Yung low pressure area nga na minomonitor natin noong mga nakaraang araw ay kanina alas 2 ng hapon ay lumakas na at ito ay naging isang ganap na bagyo. Binigyan natin ito ng local name na Kerubin. As of 4 p.m., yung kanyang sentro ay nasa may layong 215 kilometers east-southeast ng Davao City. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong south-southwest ng mabagal. Ito ngang si Bagyong Kerubin mostly nakakaapekto na sa Visayas at Mindanao area. Kaya kailangan doble ingat sa mga lugar na yan, lalo na yung may mga weather advisory na lugar. Maliban nga dito kay Kerubin, itong shear line patuloy pa rin na nagpapaulan sa Quezon at Bicol region at itong northeast monsoon o amihan, patuloy pa rin yung pagpapaulan sa area ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, pati na nga rin sa may Aurora. Dahil nga kay Bagyong Kerubin at shear line, meron tayong nilabas na weather advisory. So ngayong araw hanggang bukas ng hapon, asahan natin yung heavy to intense na mga pag-ulan sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at sa may Davao Oriental. Kapag heavy to intense rains, posible yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan. So numerous flooding events likely, lalo na sa mga area na urbanized, low-lying or near rivers, landslides, likely rin sa mga moderate to highly susceptible areas. Meron din tayo nakataas na moderate to heavy na mga pag-ulan sa Quezon, Bicol region, sa may Eastern Visayas, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur at Davao Occidental. Kaya doble ingat pa nga rin sa ating mga kababayan na nakatira sa mga landslide at flood-prone areas dahil kapag moderate to heavy yung mga pag-ulan, localized flooding, posible mainly sa mga urbanized, low-lying or near rivers at landslides, posible sa mga highly susceptible areas. Bukas naman ng hapon hanggang Thursday ng hapon, heavy to intense na mga pag-ulan, posible sa may area malaking bahagi ng Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Samantalang moderate to heavy na mga pag-ulan, posible pa rin sa Quezon, Bicol region, malaking bahagi ng Visayas, particularly sa Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Occidental, Negros Oriental. Kaya ingat lalo sa mga areas malapit sa Mount Canlaon dahil posible nga yung lahar kapag nagkaroon ng mga malalakas na pag-ulan. Moderate to heavy na pag-ulan din sa Camiguin, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental, Misamis Occidental, Bukidnon, Misamis Occidental at Lanao del Norte. Moderate to heavy din ng mga pag-ulan, posible pa nga rin sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Samantalang posible pa rin yung moderate to heavy na mga pag-ulan sa may Quezon, Bicol region, malaking bahagi pa nga rin ng Visayas, particularly sa Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Camiguin, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Misamis Occidental, Lanao del Norte, pati na rin sa may Davao Oriental. Kagaya nga ng nabanggit natin, ingat lalo na sa ating mga kababayan na nakatira na sa malapit sa Mount Canlaon dahil nga kapag nagkakaroon ng mga malalakas na mga pag-ulan, hindi ruled out yung possibility ng lahar. Para sa mas detalyadong impormasyon ng weather advisory, pwedeng bisitahin ang aming website pagasa.dost.gov.ph. Under weather, may kita natin ang weather advisory. Dahil pa nga rin dito kay Bagyong Kerubin, meron tayong nakataas. Ang pinakamataas sa kasalukuyan ay signal number 1 sa Davao Oriental. Ito naman yung nakikita nga nating track netong si Bagyong Kerubin. So inaasahan nga natin, nakikita natin pagdating bukas around 2 p.m. posible nga itong humina at maging isang remnant low na lamang. Pero regardless, kahit humina ito at maging isang low pressure area, posible pa rin itong mag-traverse sa Mindanao area at Palawan area tomorrow to Sunday afternoon. At nakikita nga natin na posibleng lumapit ito sa area ng Mount Canlaon around Friday to Saturday. So, sa mga araw na yon, kailangan lalong mag-ingat ng mga kababayan natin sa mga lugar na yon dahil nga posible pa nga rin yung lahar.
kagaya nga na nabanggit natin ay posible by tomorrow ay maging isang remnant low na lang itong si Kerubin. Pero posible pa rin itong mag-re-intensify into a tropical depression pagkatapos mag-traverse sa Mindanao habang papunta sa may Palawan area. At also, kagaya nga na nabanggit natin, regardless nga kung maging isa na lamang tong low pressure area, kapag tinawid naman ito yung area ng Mindanao, malalakas na pag-ulan, posible pa nga rin katulad nga ng nabanggit natin sa ating weather advisory. Yun nga po, kagaya na nabanggit, inuulit natin na kahit maging low pressure area na lang si Kerubin, ay posible pa rin magdala ng mga malalakas na pag-ulan, kaya palagi pa rin tayo makikoordinate sa ating mga DRR officers. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin naman tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa. Pero pinag-iingat pa nga rin natin yung papalaot sa Northern Luzon at silangang bahagi ng ating karagatan dahil posible pa nga rin yung katamtaman hanggang sa maalon na lagay ng ating karagatan.